May nakilalang isang tatay na masipag at sa araw na ito ay ako nga muna ang magtutulak ng kanyang skate. Tara at kilalanin natin ang isang tatay sa Quezon na ilang taon nang mag-i-skate. Nagre-repack ako ng ilang grocery at canned goods at bigla kong naisip na ibahagi ito sa mga taong araw-araw kong nakikita. Araw-araw kong nakakasalamuha tuwing lalabas ako ng bahay. At yun nga ay ang mga mag-i-skate. Ngayon ay samahan nyo akong mag-interview ng isa sa mga legendary ng mag-i-skate dito sa Pagbilao. So, tara, mag-interview tayo. Agad na nga kaming lumabas at nagtanong-tanong kung sino nga ba ang legendary o matagal na talagang nag-i-skate dito sa Pagbilao, Quezon. At sa dami nga na napagtanungan namin is majority na si Tatay Mario ang kanilang tinuro na matagal na daw mag-i-skate dito. At sakto nga may inihahatid pa siya kaya inabangan na lamang namin siya ay sa may labasan. At sakto nga may pasahero uli siya at sabi niya ihahatid daw niya ito ay dun sa may Central 2 sa Barangay Pinagbayanan. Dito ko na lang. Siya nga pala si Tatay Mario at hindi mo akalain na sa kanyang pagtutulak na siya ay senior na. At ito nga ang tulay, nakatabi ng aming bahay. Oo, tama kayo. Katabi namin ang ilog at ang tulay. Kaya lagi ang dasal naming mga taga rito ay sana naman ay huwag bumaha. At sa awa naman ng Diyos ay hindi na nga tayo binabaha. Balik tayo kay Tatay Mario at balik din tayo sa paghahatid ng kanyang pasahero. Dito nga pala ito, sa Barangay Pinagbayanan, Sitio Central 2. At nang may hatid na nga ni Tatay Mario ang kanyang pasahero, ay agad kaming pumwesto para mas makilala ko pa siya ng lubusan. Okay na. So, ang na-interview nga natin ngayon is, ano nga po tatay ang pangalan niyo? Mario. Tinamisan. Mario Tenamisan. And ilang taon na po kayo tay? 76. 76. Ilang taon na po kayong nag-i-skate? Aba, matagal na. At Sa- nung nag-skate pa kami, nung unay gamit pa ay gudrado. Gudrado po na skate. Gudrado pa ang skate. Pero ang upuan ay isa lang sa harap. Pero ano po talaga yung skate nyo? Wala po talaga sa pool na motor ano? Wala pong Wala motor. pang motor nung araw. Pati hanggang ngayon po, di pa po kayo nakapag-try na may motor. Hindi. Hindi sa kapatid nung araw, wala pang nagmumotor. Talagang ganun lang po lahat dito. Panay lahat ay tulak lang. Sikad-sikad niyong sa... So mga ano po, mga ilang taon na po siguro yun sa tansya nyo? Aba. Ay para ako'y wala pang anak ng panahon yun. Wala po kayong anak. Panahon po ngayon, mga magkano na po ang minimum na sakayan? May mga, kunwari po, simula kagaya sa amin, hanggang dito sa Central to magkano? Dito. Depende po ba sa lugar o... Hindi naman sasabihin, kung tutusin dito, ang pinakang ano ay sa 10 lang. 10 piso. 10 piso. Pero yung iba nga lang, siguro konsiderasyon, meron nagbibigay ng 20. Hindi Ganun. pare-parehas, hindi. Hindi po pare-parehas. Kaya pa siya, nalaki din ang kita mo. Kumbaga hindi po depende sa kung gaano kalayo, ganyan. Hindi, Basta po hindi. yun po minimum. Yung nagbibigay. Ang oo. Pero kung ang minimum talaga nito ay 10 lang. 10 piso lang po Oo. talaga. Matyaga ka lang, tiyaga ang kailangan. Opo. Taga saan po parte kadalasan yung mga nagiging pasahero nyo? Ano po ang pinakamalayo nyo naging destinasyon? Kunwari po simula sa atin hanggang... Meron hanggang sa tulay ng Maruhi, abot kami. Palsabangon, nakakaabot ka. Hanggang doon, simula po talaga dito, tapos Palsabangon. Palsabangon. Malayo yun dito, yung Palsabangon, tapos nararating pala ni tatay. Abot ng Palsabangon. Mga ano, taga saan po kadalasan yung mga ano nyo, yung dito lang po ba talaga? Dito lang, oo. Wala Yung po. mga napapa-extra ng malayo, ay pag kami sanay, mga taga sa lugar na pag aling Palsabangon. Mga Maruhi, mga ganun po. Meron na diretso eh. Mga estudyante po. Kasi hindi naman estudyante yung nagpapaano. Yung bagang may edad na rin.
Magkano po kadalasan yung kinikita nyo dito sa pag-skate? Mapaigin ang pag naka 300 ka, di pwede na. Doon po muna tayo sa ano, sa yung mababang kita nyo, ho, yung natatanda nyo po kung magkano po yung kababang kita, ganyan. Yung matumal ho. Aba, at pag kami na hinihirap ang makadalawang Oh, sa ganun. Oo, meron 150 lang. Eh. Mhm. Tapos yung kalakihan nyo po, yung talagang paldo talaga na Ay, ang bagay malakihan na. mga magkano. Mapira may buhatin. Yung mga, Yung ganun. oo, Yan po extra nyo. No, yun ang nakikita ko nga. extra. Yung mga hinahakot tayo, kaya tayo. Pagka may mga Ano pa po hinahakot. yun? Yung mga simento, hollow block, buhatin. Ganun. Yun ang mga pinakang ekstrang ano. Mga magkano ho kadalasan ng... Ay, hindi, pakyaw na eh. Kapakyaw na ho. Sa hakot. Mm. Conforme sa layo, conforme din naman sa malapit. Magkano po yung pinakang... Yung malayo, paldo nyo? may 500 isang kubiko. Ay, ganun. Hollow block ay 500 din ang 100 peraso. Mm. Conforme naman sa ano, sa layo ng bubuhat. Pag hindi po kayo nag-skate, ano naman po yung trabaho na ginagawa nyo? Aside po sa pag-skate na ganito, ano pa po yung... Nung araw, dati ako yung nangingilaw sa dagat. Po. Nung una pa, sa dagat. Pero ngayon ay wala na akong bangka. Wala na nga po Oo, kayo bangka. di iskit naman. Mm. Yung lang, pero kang ano ko. Oh. Wala nang iba. Wala na po. Pag minsan po yung mga nagbubuhat ng mga kung ano. Oo, yun. Yun, Yung mga magiging extra, oo. extra nyo po. Pagka say, pagka meron nagpapataba, Mm. tataba. May mga trabahong mga extra ang ganyan. Sumasapat naman po yung kita sa araw-araw. Ay, sapat naman. Ilan po ba kayo sa bahay? Ay, kami na may mag-asawa lang. Mag-asawa Oo, lang. naroon na yung apo lang. Oo. Pero kami sa nakakapagpakain pa rin naman ah. Oh, Yung iba. sapat pa rin po. Sapat pa rin. So, tanong ko pa po, ano po yung pinakamahirap na parte sa pag-skate? Yung pong talagang pagsubok na pinagdadaanan nyo araw-araw pag nag-skate kayo? Kung... Aba, ang mahirap ay pag kayo nag-aahon dito. Pagka pasayara mo'y 4 at saka malalaki. Oh, Aba, may lakad ka na. Lakad tulak. Daras yan eh. yun po, Ano? yun po ang kahirapan. Tsaka po, parang na-imagine ko rin pag po yung madulas yung pag po umulan. Tag-ulan, oo, madulas. Madulas po, kailangan na yung tsinelas ay mapagkit. Pero kahit mapagkit, madulas pa rin po. Madulas talaga. Kaya pag nga mahina ang resistensya mo, ang katawan mo basta ano lamang, ay hindi pwede. Akala sa sabilay, basta, nag-i-skit lang yan. Hindi basta Mahirap pag-i-skit. Hindi Mahirap trabaho trabaho. tamad yan. Oo. Mahirap nga. Yun nga po, Aba. pagbuhat-buhat na lang nito, Aba. gaano kabigat ito binubuhat araw-araw. Ay, Kunwari po, nakapila kayo sa crossing. Tapos po, mamasahero po kayo simula crossing, hanggang kunwari po, palsabangon. Ano po, hanggang dun lang po ba talaga or may sinusunod po kayo na hindi lugar? naman. Conforme siya nagpapahatid. Depende. Depende, oo. Kung halimbawa pagdating mo sa Maruhi ay may pasahirong papuntang Palsabangon o magpapahatid, pwede mo ihatid. So, tatay, gusto ko sanang matry kung paano mag-skate. Pwede po bagang patry ako ng skate kung paano magtulak, ma-experience ko man lang. Pwede naman ah. Sige po, pa-try po tayo. Magadat palusong. Ayun. Magkano ito? Oh. Mag-alang po. Yan. At ako ang Kayo sasakay. po ang sumakay, ako ang magtutulak. Kayo naman ngayon na magtutulak ng skate. Malwan yan, malwan yan. At Hindi po masyadong ano. Hmm. Kasi po ang kalaban niyo po talaga dito ay yung ano, yung init. Oo, init. Pero sanay na ho, ano. Ay, sabi na. Sanay na. Okay po. Salamat po. Maalam din pala ako magtulak. Ha? Maalam din pala ako magtulak. Magiging mag-skate na rin yata. Makakalabang ko na hukay. Mag-skate na rin. Whoop. Kakanitong paahon. Opo. Ayan. Kami sila tutulak din ng ano eh. Nahirapan din sila. Ay, titigil ho dito sa may amin.
At nang makarating na nga kami dito sa bahay, ay agad ko na nga rin kinuha yung ibibigay ko kay Tatay Mario. Salamat nga rin pala kay Kuya Yoke na tatay ni Por at kay Por na ginawa kong taga-video. Ibinaba na nga rin muna ni Tatay Mario yung kanyang skit. So yun, salamat po Mang Mar. Ito po yung kaunti lang. Aba, at meron. Kaunti lang pong ano sa inyo sa abala ho. Salamat po. Ay, kaway po muna kayo. Salamat po. Ayan. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Ah, Magkano po yun yung akin pong sakay? At nang maibigay ko na nga lahat kay Tatay Mario, ay bakas na bakas ko sa kanyang mga labi at mata na masayang masaya siya. At nang makilala ko nga si Tatay Mario, dito ko lang mas na-realize na hindi pala talaga biro ang trabaho ng isang mag-i-skit. Yung inaakala natin patulak-tulak lang, dugot pawis pala talaga ang puhunan. Isang malaking saludo sa lahat ng mag-i-skit at sa mga tatay na walang sawang nagpapakapagod para lamang maitaguyod ang kanilang pamilya. Naantig at nagustuhan mo ba ang kwento ni Tatay Mario? Paki-comment nga dyan sa baba. Oh, bukas ulit ha. Usapan na.